Po yung ilalagay natin na disinfectant nandito po sa footbath para mayroon po tayong biosecurity. Ito po yung pumapatay sa mga bakterya o mga virus na maari pong madala natin mula sa labas. Ito ang aking buhay farm mga ka-asenso. Ayan, naguhukay ako ng lupa na paglalagyan namin ng aming street light. Ayan, binubutas ko yan para malagyan ng poste. Ayan, nagbibisi-bisihan, pinutol ko na yung ilalagay na poste doon sa binutas ko na lupa kanina. At ayan na nga, naikabit na namin ang street light na nandyan at itatayo na namin yan dyan sa butas. Ayan, natapos na po sa haba-haba ng panahon ng pagbumutas at ng pagpuputol. Ayan, nag-aayos po ako ng goma o gulong po yan ng motorcycle at paglalagyan ko ng buhangin para hindi po maputik once na umuulan pag pumunta po ako ng aming piggery. Buong isang araw, ayan, marami po kaming nagawa. Inayos po namin yung pintuan para madali lang pong pumasok yan sa loob. Mahirap po kasi kung walang pintuan tapos net lang yung ating isasabit, mahirap pong pumasok, lalong lalo na kung may dala po tayong feeds sumasabit. Kaya ganyan na po, kapag may pintuan hindi po ganon kahirap pumasok at napakadali lang po talagang pumasok dahil malaki na po ang pintuan. Bukod dyan, gumawa kami ng footbath sa loob. Habang gumagawa ng footbath ang asama o aking pinsan, ako naman ay naglalagay ng buhangin dyan sa gulong para once na umulan ay hindi po maputik papasok sa piggery mula po sa aking munting office dito sa farm. Ayan, ako'y nag-aayos ng kawayan para hindi po makalabas ang buhangin. Once na nilagyan namin ng buhangin dyan sa loob, tatambakan po namin ng buhangin yan para tumaas po ng kaunti. Ito po, ayos na po ang gulong ng mga motor na pinaglagyan namin ng buhangin. Ayan, makikita niyo po ang sipag-sipag kong maglagay ng mga buhangin dito sa gulong ng motor. Dahil nga po kapag ako ay tatamad-tamad, ganoon din, maputik din. So kami din ang mahihirapan. Ngayon, ayan, nilalagyan ko ng kahoy o yung pinaglagarian ng niyog. Tinali ko po yan sa poste para hindi makalabas ang buhangin na aming ilalagay yan. Pinataas po namin yan para once na umulan na hindi po maabot ng tubig yung feeds na nanggaling po dyan sa labas. So pag tumaas na po yan, ililipat namin ang paglalagyan ng feeds dyan sa labas dahil ang sa loob ng pig pen ay paglalagyan na po namin ito ng mga biik. So ang aming pagkain o yung feeds ng aming mga alagang baboy ay wala po kaming mapaglalagyan. So dito muna namin sa labas ilalagay. Ayan, okay na rin yung pinto. Inilipat na rin namin yung mga drum na may lamang feeds dyan. At ayan, sinecheck ang pintuan at yung footbath namin ay basa pa. So dandahan lang muna para hindi mapakan. At habang inaayos yung pang footbath ko naman ay tinatahi ko yung screen para hindi malalaglag. Ayan, okay na. Pati yung padlock, ginawan ko na rin. At eto nga, inayos-ayos ko na rin yung mga anik-anik dyan. Tapos, ayan, nilagyan ko ng bakod o yung siklat kung tawagin dito sa amin para hindi basta-basta mapunit yung screen. At inilipat na namin lahat ng drum na may lamang pagkain ng aming mga alagang baboy. Ayan, good afternoon mga ka-asenso. Ito na po yung ginawa namin maghapon. Kahit busy po ako sa aking mga paperworks, talagang naglaan po ako ng oras para magawa po ito. Nagawa po ako ng pintuan dahil nung una, doon lang po yan sa punta, ang hirap pong pumasok. Ngayon, pag umuulan naman, maputik. Kaya naglagay po ako ng gulong ng mga motor, nilagyan ko po ng buhangin. Ayan po, hanggang doon na po yan sa punta. Makikita po ninyo na talagang hindi na po mahirapan. Ayan po yung may kulay green na yan, nandyan po ang aking mini office. Ay, sana lahat na yung office ano. Ayan po, para pag umuulan hindi po ako mahirapan. Ngayon, may magtatanong bakit buhangin lang. Kasi po, kapag nagpatayo po ako ng isang building pa rito, tatanggalin ko rin ito. So, temporary lang po ito. At saka ito, yung pintuan na ito, ayan, meron na pong footbath. Lalagyan ko po yan ng microban para matibay. Ito, bubuksan natin. Ito lang po sarahan. Tali lang po ito ng internet. Sana all, no? Maganda pa nga internet dito sa probinsya, sa bahay namin sa Manila. Walang kwenta talaga yung internet namin ngayon. Ito po yung ilalagay natin na disinfectant nandito po sa footbath para meron po tayong biosecurity. Ito po ay merong virucidal, bactericidal at saka fungicidal. Ito po yung pumapatay sa mga bakterya o mga virus na maari pong madala natin mula sa labas. Liquid disinfectant sanitizer na po ito. Ito po Microban GT, gawa po ito ng Univet. Yan po, gawa ng Unaco Corporation. Kasama po nito ang Pigrolac. Ito po ang pagtimpla po nito,
20 ml sa 2 gallons. Ito po yung ilalagay natin rito. Kapag natuyo na po ito, ipapakita ko po sa inyo. Ito po, ilipat ko na yung lagayan dito ng lagayan ng mga feeds kasi gagamitin ko na ang pen na ito. Ililipat ko dito yung gagawin naming saw dahil hindi po pwedeng parehas ang kinakain ng gagawing gilt o saw sa mga patiners dahil ang aming practice po dito, ang pinapakain po namin sa gagawin naming saw ay instead na isang sako ng starter feeds, 2 sako ng starter feeds na po ang pinapakain namin at isang sako na lang ng grower feeds. Tapos pag naubos yung isang sako ng grower feeds sa edad nila na 5 months old, na-transfer na po kami sa Mama Pro. Yun po yung developer. Gawa po ng Pigrulac. Ito po yung developer sa mga magtatanong. Ito po, papakita natin. Ito po, developer. Ayan po, developer na premium. Gawa ng Pigrulac. Sasarado natin. Ayan, nagpapahinga na ang aming mga inahin. Buntis na po yan 3 dyan. Sunod-sunod po yan sila na mga anak. Soon, papagawang ko po ito ng isang building pa dito na same din po yung laki paglalagyan ng mga inahin. Ayan po sa loob. May laman na po yan lahat. At ito po yung ginawa namin maghapon. Ito po street light na isa. Ayan. Solar po yan. Kaya wala po kaming gastos dito sa ilaw kapag gabi. Ayan po. Antibay po nitong kahoy na ito. Tibay po niyan. Ayan. Hanggang dito na lang po. Update na lang po ulit ako sa susunod na mga araw.